Kakakakuha ko lang ng video mula sa team ko tungkol sa isang Muslim na Karen. Napanood ko lang ang unang 20 segundo at naisip kong kailangan ko talagang mag-react. At mukhang isa na naman ito sa mga tinatawag na maarte at pasaway na babae. Parang hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga taong umaasta ng ganyan. Kung anak ka ng multimilyonaryo o ni Donald Trump at may impluensya ka, hindi ibig sabihin may lisensya kang umasta ng ganon. Pero maiintindihan mo, kaya pala spoiled brat siya. Pero kung wala kang pera, mahirap ka, at isang ordinaryong tao lang, tapos umaasta ka ng ganito. Ano bang problema ng tao? Seryoso, panoorin mong video na ito. Tingnan mo ito. Ang pamagat ay, agad na pinatigil ng pulis ang babae na akala niya ay hindi siya kayang galawin. Naalala mo ba yung isang babae na nireactan ko noong nakaraang taon? Kung saan may isang Muslim na babae? Meron siyang accent. Di ko alam saan siya galing pero sinabi niya sa pulis, racist ka. Ang kapal mo. Dahil ba Muslim ako kaya mo to ginagawa? Sinabi lang nila, ano? Pusto to. Ilagay ang kamay sa likod. Ibinangga ulo nila sa hood ng kotse. Sige, umalis ka na. Kaya tingin ko, pareho lang ang klase ng video na yon. In-upload ito 3 buwan na, kaya di ko alam paano ko nalampasan. Sige, panoorin natin. Ito ang bibig ko! Dahil kaya ko! Dahil kaya ko! Dahil kaya ko lang! Hindi mo kaya? Tanga ka. Siguradong mauwi ito sa kapahamakan. Alam ko na kung paano ito matatapos. Hindi ko ayusin yan! Trabaho mo yan! Noong Marso 30, 2025 tinawag ang mga pulis sa Johnson Hotel. Halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas mula noon. Hotel dahil sa isang kaguluhan. Ang kaguluhan, syempre, Police! Hello! Anong nangyayari? Wala naman! may nangyayari talaga. Buti na lang pareho silang itim na babae ang pulis. Kundi baka naging issue agad sa lahi. Sa tingin mo sinasadya nila yon? Pag may gulo at may itim na sangkot, sinasabi lang nilang, sige, puting pulis, huwag ka munang mangguna rito. Sige, hayaan mong ang mga itim na pulis ang mangguna. Kinakausap kita! Ha? Anim 27. Ano yun, Harlem? Na-excite na ako. Hindi ito matatapos ng maayos. Oy, lumabas ka. Hindi! Lumabas ka! Umatras ka. Hindi ikaw! Umatras ka. Hindi! Umatras ka! Diyos ko, bahay ba yan? Ang gulo naman. Ang dumi naman dito. Uy, umatras ka! Wala akong pakialam! Uy, tigil na! Ititaser na kita! Para saan? Umatras ka! Para saan? Umatras ka! Naipit ako. Umatras ka, putangin na! Umatras ka, putangin na! Hindi ka ba atras? Saan? Magingat ka. Saan? Pakiusap! May dahilan kaya ganun ang reaksyon. Diyos ko? Lahat, lumabas na! Sino ang kinakausap mo? Nakikipag-usap lang ako sa sarili ko! At ikaw, ang tapang-tapang mo sa akin! Para saan? Hindi ko lang maintindihan. Ano bang nagtutulak sa isang tao para umasta ng ganyan sa mga taong may hawak na baril? Wala ka namang maipagmamalaki. Wala talaga. Yung mga taong ganito, nabasa ko sa isang meme dati. Sabi nila, may mga tao talagang hindi kayang isipin ang mangyayari kahit 10 segundo sa hinaharap. Ganun lang sila mabuhay? Ibang level ang living in the moment nila. Hindi nila kayang hulaan na kung gagawa sila ng pabigla-biglang decision mayon, posible silang mamatay pagkatapos ng 10 segundo. Hindi nila maintindihan yon. Kapag tinutukan ng baril ng pulis, napupunta agad sila sa fight or flight mode. Wala silang ikatlong option na gaya ng, sige, susuko na ako. Nagkamali ako, alam mo? Mas pipiliin ko pang makulong kaysa mamatay sa mismong sandaling ito. May mga taong di kayang simpleng kalkulasyon. Hindi ko maintindihan. Ano? Transhuman siya? Transman? Ano? Utang ina mo! Supain mo ako! Hoy,
Hoy, ayos lang, kumalma ka. Wala naman akong ginagawa. Hoy, yung kwarto! Bakit may kalat sa hallway? May nangyayari, wala akong pakialam. Tingnan mo, Giovanna Sofke! Bilisan mo pa! Ninolawan niya ako! Sino to? Wala lang yon. Isa akong tao. Sige, anong meron ka? Hindi, pero ayaw niya pumaya. Sabi ko, lumayas ka na! Alam mo, sigurado akong 100% na itatakwil siya ng karamihan sa mga Muslim. Sige, alam ko na Muslim siya. Nagpalit siya ng relihiyon. Karamihan sa Muslim ay nagsasabing hindi nila hinihikayat ang ganitong asal. Kung gagawin mo, Allahu Akbar. Boom! Hindi yung magsasalita ng kung ano-ano. Lumayas ka sa puso ko! Mali ko yon! Ayusin ang apoy! Hindi Lego! Hindi kasama ang katalogo mo ngayon! Lumayas ka na ngayon! Hindi ko sinasadyang saktan ang babae nito at ayaw niya akong tantanan! Sana talaga gawin mo. Wala ako nun! Para sa kapatid ko, hindi para saktan. Elpro, tuloy lang sa bulong. Hindi mo siya kapatid. Si Peter ay parang, hindi ako nanay mo. Hindi niya yan kapatid! Pakawalan mo siya! Tumahimik ka! Naiinis ako dito! Wala ni isang taong pwedeng pumasok dito at sabihan ako kung anong dapat kong gawin! Wala na ako! Isa pang itim na pulis. Buti. Huwag magpadala ng puting pulis dito. Akala ko may maririnig ako maway! Hindi ko alam ang nangyayari! Lahat sila sumisigaw! Lalaki, kailangan mo sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Bakit ganito, Simon? Kasi sinasaktan niya ako! Nananakit siya, pare! Sinasaktan ka niya! Hinahablot niya ang mga gamit ko! Sinusubukan kong kunin ang mga gamit ko! Tinatantang kong iwan ang gamit ko! Pero ayaw niya akong payagan! Akil, put your stuff down. Ilagay mo ang mga gamit mo! Nasaan si Che de Beldera? Gusto niyang hawakan ako, kaya ilayo mo siya sa akin! Kapag sinaktan ko siya, hindi ako makukulong para sa kanya! Sumpa, hindi talaga! Hindi ako nakukulong dahil sa kanya! Ayoko sa kanya, kaya lumayo ka! Tapos na tayo! Nakikita mo ilang para? Sino gumawa niyan? Nahulog lang tapos nagtalo pa siya! Oy, sandali lang! Pakinggan mo ako! Hindi ako nakikipagtalo sa'yo! Lumabas ka na lang! Hayaan mo na ako! Bilisan mo! Lumayas ka dito! Nandiyan ang pangalan to sa lugar na to, putang ina! Sa tingin ko, kahit ang mga pulis hindi rin alam ang gagawin. Sino-sino? Baliw sira ulong nanay na nagpalit ng relihiyon sa Islam. Siya yung babae, kasama ang anak niya. Nag-aaway ba sila? Anong nangyayari? 3.5 minuto na tayong nakikinig sa kaguluhang to. At hindi pa rin natin alam kung sino-sino, anong nangyayari, sino ang siraulo. Lahat sila parang siraulo. Hoy! Bibig ko to at gusto kong gamitin to dahil kaya ko. Dahil kaya ko. Dahil hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya ang ginagawa mo. Pinuprovoke mo ang opisyal na bariling ka sa mukha. Di ka inaayos to. Trabaho mo yan. Wala rin akong pakialam. Hindi ako alis kahit saan. Hindi, Diyos ko, sinasabi ko lang. Sumusuko na siya. Sumusuko na ang taong ito. Parang, hey, oo, hindi na ako makikialam. At hindi ko naman kailangan. Sa tingin ko, hindi siya purong itim. Parang may halo siyang ibang lahi. Baka isang kapat o kalahating itim siya. Kaya parang, hindi pa ako ligtas. Sige, pwede pa rin akong maparatangan ng pagiging racist. Dahil bibig ko to! Sige na, lumabas ka sa kwarto ko! Sige, lumabas ka na! Sige, lumabas ka na! Ano? Paano nangyari? Wag! Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Hindi, ayaw niya gawin. That's it! Oo, kaya ko. Sige, hindi mo kaya. Put your hand behind your back. Ilagay mo mga kamay mo sa likod mo! Ilagay mo mga kamay mo sa likod mo! Nandyan na! Ilagay mo mga kamay mo sa likod mo! Ilagay mo mga kamay mo sa likod! Gagawin ko na, putang ina mo! Oh, Sinabi ba ng pulis ang tungkol sa cellphone ko? lumayo ka, putang ina! Manatili ka lang dyan. Sandali lang! Lumayo ka! Hawak kita! Oh! Pakiusap! Bumaba ka na! Tahimik na sila ngayon. Bigla silang kumalma. Parang, oh, sige, makukulong si Mami. Manatili ka dyan! Akel! Nakikita mo ako? Akel! Manatili ka dyan! Manatili ka! Walang survival instincts mga pare. Wala talaga. Tumayo ka!
Kailangan din niya umalis. Kayo ba ang pinadala, bro? Tumayo ka! Bakit mo na naman ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Saan siya pupunta? Aalis na siya, pati ikaw. Isa pang itim na pulis. Pati ang supervisor ay itim din. Oh, sige, tumayo ka na. Bakit ba ito ginagawa sa akin? Bakit? Oo, sa tingin ko itim din siya. Saan siya pupunta? Alis na siya. Ikaw, alis ka rin ba? Naubusan na kayo ng mga itim na pulis. Ayusin nyo to ngayon na. Tumatakbo kami. Akala mo naubusan na kami ng mga itim na pulis. Tama na, tara na, tinatry ko. Ano pa ba kailangan mo? Tingnan mo ang ginawa niya sa damit ko! Siya ang may gawa nito! Ikaw na! Tuloy mo lang! Tara na! Oh, ito ay isang kapitbahayan ng mga itim. Pwede mo ba ako text please? Pwede mo ba akong i-text? Ay, Diyos ko. Tingnan mo kung paano nag-iba ang tono. Lumayo ka! Wala akong pakialam! Lumayo ka! Huwag mo ako tatuin ng ganyan! Huwag ka makialam sa ginagawa ko! Wala akong pakialam! Dapat ako ang nandoon! Ganito dapat ang pulis ng Britanya. Ang ginagawa nila, natatakot lang sila. Nagpapakababa sila. Parang nagmamakaawa. Nandito lang kami para manghuli. Ang mga puti naman, okay lang sa kanila. Wala akong ginawang masama, pero sige, kunin niyo na ako. Kadalasan, sumusunod lang ang mga puti. Pero kapag pumunta sila sa mga Muslim, kapag pumunta sila sa ibang tao, nagwawala na sila. Nanay mo ba yan? Sino to ko? Siguro, hindi ko alam. Sa totoo, parang siya pang sumugod sa akin. Sige. Uy, Alex lang. Hiya. Ako si Preston. Sige. Mga gago kayo. Kalma na siya ngayon. Paano mo ginagawa? Paano mo ginagawa? Hindi ko alam. Gaano katagal? Paano nakakaroos ang mga taong ito sa buhay nang hindi nagkakaroon ng isa pang seryosong insidente? Parang, ano ito? Parang, siguro mga 45, 50, o baka 55 taong gulang na siya. At sigurado kung hindi itong unang beses na nakaranas siya ng mahirap o hamong sitwasyon. At ganito ka umasta. Ako, nakausap po na ang pulis mga 3 o 4 na beses. Hindi ako umasta o nakaramdam ng ganito kahit kailan. Kasi naisip ko, alam mo yon, tumahimik ka na lang at pabayaan silang magtrabaho. Kung tama ka man, madalas hindi ka naman talaga tama. Alam mo yan, parang nag-overspeed ka lang o kung ano pa man. Tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na lang ang maliit na pagkatalo kaysa sa mas malaking pagkatalo at mawala ang buhay mo o posibleng mawala ang buhay mo. Relax before you get jacked up again. Relax. Just got a little bit, don't you? Oh, don't. I can tell. Yep. I can tell you shit. Tingnan mo siya. Ano ka? Anong kalokohan to? Alam ko. Bakit ganyan tumingin sa pulis? Anong nangyayari? Basahin natin ang mukha niya. Hindi lang ako gumagawa nito. Tingnan mo. May iba ring nag-replay nito. Just got a little bit. Hindi ako! I can tell. Kita ko naman tanga ka. Ay, hindi ako ang nanay mo. Hindi ganito umasta ang nanay ko. Ang nanay mo, ang tanga. Ay, Diyos ko. Sige, may isa na tayong nasa kustodya. Ibig kong sabihin, alam mo ba, itong mga body camera ay literal na nagbunyag, winasak, at tinapos na nila ang argumento tungkol sa rasismo. Malaki talaga ang respeto ko sa mga pulis. Yung dami ng kalokohan na kailangan nilang tiisin, yung mga pinagdadaanan nila, sa tingin ko, hindi lang respeto ang nararapat sa kanila, kundi pati dagdag na sahod. Mga 30 beses na siguro. Dito tayo dadaan. May dala ka bang armas o anumang bagay sa'yo? Ha? Hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Ano yan? Hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Game ako. Gusto ko maging magalang, kaya nagtatanong muna ako.
Oo, kaya ko. Pwede kitang bagayan. Yes, that's what we're. Yes, I can. Pero malapit na akong gawin yun. Ibigay mo sa akin ang mga susi mo. Oo, eksakto ring ginawa yun ng babaeng Muslim. Sabi niya, ay dahil Muslim ako, hindi mo ako pwedeng kapkapan. Hindi mo ako pwedeng kapkapan. Sabi mo, sige. Pero ang totoo, babae ang pinatawag nilang pulis para magkakap. Inapkapan siya ng babaeng pulis. Malapit ang idikit ang mukha mo sa gilid ng kotse na to. Nagbibiro lang ako sa'yo. Relax lang. Gusto ko makita yon. Ako na bahala. Mag-relax ka lang. Sila. Ibigay mo sa akin ang mga bagay na nasa bulsa mo. Pakiusap. Hindi. Hindi ako pumapayag sa pagkahalugog. Hindi mahalaga. Arestado ka na. Makinig ka. Sa aking espasyo. Oh, mawawala ito mula sa altar. May disorderly conduct mismo sa harap ko. Ikaw ay merong at umalis. Ikaw na ngayon. Oh, ikaw. Ikaw. Pasensya na, sa tingin ko, hindi ko dapat gamitin ang salitang chimpanel. Ang disorderly conduct ang tamang termino. Disorderly conduct? Mag-relax ka. Huwag mo akong hawaan. Babae ako. Nais ko ng babaeng pulis. Nakaunang iyong camera. Humihiling ako. Sige lang. Humihiling ako ng babaeng pulis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Humihingi ako ng babaeng pulis. Ang ginagawa mo ay pang-abuso. Ayos lang yan. Huwag mo akong hawakan. Babae ako. Mga babae. Harungkutan at dalamhati. At ang anak mo, malapit na rin mabugbog. Matapang talaga siya. Sige lang. Wala akong pakialam sa ginagawa ko. Diyos ka. Napipiko na sila, ang mga pulis na ito. Wala akong pakialam sa ginagawa ko. Wala akong pakialam sa ginagawa ko. Sana hindi magka-problema ang pulis na ito. Naku po. Lahat ng mga makakaliwa at mga woke, aatakein ng pulis. Sasabihin nila, hindi mo dapat ginagamit ang salitang yan. Kayo Tanga talaga. Totoo yan. at nare-record pa lahat ng kalukuhan to. Sana may ebidensya na ako, pero nahanap ko na ang mga salita. Pwede mo isampa o ano man ang gusto mo, isampa mo. Iyan ba ang sinusubukan mong gawin? Sinusubukan mo bang sabihin na gusto mo ng babae? Ang pangit mo, bakit ko gugustuhin makipagtalik sa'yo na pangit? Ano bang pinagsasabi mo? Dapat mahiya ka sa sarili mo. Go, Blake. 2 beses ang edad mo kaysa sa akin. Ganyan, basta! Napaka-professional nito! Nakakaalarma talaga ito! act how people act. Oo, ginawa namin. Ininsulto mo yon. Nang-iinsulto ka! You just a worthless piece of shit. Pati nanay mo, dapat nilunok ka na lang niya at bilurahan ka! Dapat iniluwakan na lang niya. Hindi. Ang nanay ko ay nagluwal ng apoy. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Baranggal ang trabaho ko at may ginagawa ako kasama ang asawa ko. Tumayo ka na! Oh, malayo-malayo ko sa mama ko, iha. Nasisiraan ka na ba? Hindi ako ganon. Alinman diyan, o kailangan talagang sumailalim sa therapy ang mga pulis. Para sa akin, tama lang na hayaang ilabas nila ang sama ng loob sa mga taong iyon at makasagot din sila. Alam ko namang maraming woke at kaliwa ang nagsasabing, pulis siya, dapat kontrolado niya emosyon niya. Nakakatawa galing sa mga taong nagpapakulay ng buhok ng purple tapos sumisigaw, nagwawala at tumatalon-talon sa mga protesta na para mga hayop. Nakakatawa talaga galing sa mga taong yon. Hindi ko masabi. Wala sa kay mama. Kita mo, hindi kami racist. Ang pulis na ito ay itim at kampeon. Dapat ibigay sa kanya ang pinakamataas na parangal ng kapulisan. Mas gusto ko pang masaksak kaysa tiisin ang ganyang klasing baliw na babae. Hindi rin naman siya tatay ng kahit sino. Alam ko kung sino ang tatay ko. Alam ba ng anak mo kung sino ang tatay niya? Si. Anong nangyayari? Bakit? Ano kaguluhan na to? Nag-away dahil sa plastic na guwantes. Sige. Dahil lang sa plastic na guwantes. Diyos ko. Dahil lang sa plastic na guwantes, magpapalipas siya ng gabi o baka mas matagal pa sa kulungan.
Walang nakakaalam na mangyayari. Magkakaroon siya ng criminal record at lahat ng ito dahil sa isang maliit na bagay na baka hindi niya na maalala bukas. Isipin mo yon. Tuwing may away ako sa kahit sino, kaibigan, kapatid o partner, lagi ako umatras sandali at tinatanong ko, kailangan ba talaga natin pag-awayan to? Madalas kasi, maliit lang ang pinagmulan, pero lumalaki agad. Kaya dapat tingnan muna natin ng mas malawak. Bakit ba tayo nag-aaway o nagtatalo? Katawa-tawa pag inisip mo. Nagsimula lang sila dahil sa plastic gloves kasi sa isip niya, yung tagal ng paggamit ko, dapat ganun din katagal mo magamit. Isang kahon ng 50 gloves, tumatagal sa akin ng 2 buwan. Sa tingin niya, dapat ganun din katagal sa'yo. Kapag araw-araw ginagamit sa trabaho, mabilis maubos at paulit-ulit gamitin. Sa tingin ko, hindi niya maintindihan yon. Kaya napunta sa kanya ang sisi. Nasaktan kayo ng nanay mo. Sumpa ako. Pinag-usapan namin sila, di ba? Oo, alam ko. Sabi ko papalitan ko kasi ako ang nagtatrabaho dito. Sabi niya, ginagamit niya yung gloves. Tapos paubos na, ilan na lang ang natitira. Sige. Ay, kakabukas ko lang ng bagong kahon, tapos sinisigawan niya ako tungkol doon. Nauwi ba sa pisikalan? Oo, nauwi na yan sa pisikalan dati. Kailangan ka namin ilabas kung hindi ka lalabas. Sige, ginagawa ko na. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sumisigaw lang. You grab you and take you out of here and get out of here. Sige. Alright, come on. Alright. What? Pag-ingat ka! Ginagawa mo! Just open the door. Diyos ko? Anong nangyari sa trabaho niya? Naiintindihan mo ba? Anong sinabi mo? Sana namang hindi puting pulis. Kawawa naman ang mga puting pulis na ito. Wala nang mangyari ang insidente kay George Floyd. Kahit napatunayan ng body cam na 9 sa 10, tama ang mga pulis. Parang sinasabi pa rin nila, alam mo yon? Hindi namin gagalawin yan. Nakakalungkot ang kalagayan ng lipunan ngayon. Pwede ko bang kunin ang aking scarf? Ang scarf mo? Nasa leeg mo na. Hindi, wala naman. Nasama rin sa grupo ko ang mga itim. Kukunin ko na. Sige. Naintindihan ko. Umupo ka dito sa bangko. Tumayo ka na ngayon. I-scroll back ko. I-scroll back ko. Ano bang gusto mong gawin? Pinapahirapan mo lang kami lahat. Sige, tuloy mo. Pwede ko bang kunin ang scarf ko? Pakiusap? Sige, kukunin ko yon. Kailangan mo makita ang mga hindi ko makita. Hindi ako tama dito. Nakarma ang mayabang na pamilya matapos hindi sumunod sa pulis. Sa tingin ko, kailangan pa natin gumawa ng mas marami pang ganitong mga video. Ian ko, nanonood ba kayo? Padalahan niyo ako ng mas marami nito. Gusto ko to. Katawa-tawa ito. Sa tingin ko, kailangan din nating pag-usapan. Kailangan makita ang kapkapan. Sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Naniniwala siya na nahanap nila ang pinaka. Nahanap nila ang pinaka hindi mukhang babae na babae para mag-body search sa kanya. Magaling sila riyan. Ito yung mga maliliit na bagay na hindi napapansin ng mga tao. Hindi maayos ang isip ko. Kailangan ko ba? Kailangan kita kapkapan. Sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Akala niya hindi siya sakop ng patakaran. Pero nang hamunin ang autoridad, sinampal siya ng realidad. Dito niya natutunan na hindi nakikipagkasundo ang batas. Ay grabe, nakakatawa ito. Mga pare, anong nangyayari? Sinasabi ko, ibalik ang police brutality. Seryoso. Tungkol kay George Floyd, siya ay isang kriminal. At siguro hindi niya naman deserve mamatay. Pero kung sumunod lang siya at hindi siya nag-astang magulo, sana buhay pa siya ngayon. Pero pasensya na. Mas nais ko ang ligtas na lipunan para sa sumusunod sa batas kaysa sa lugar kung saan ang matinong mamamayan ay sinasaksak, pinapatay at ginagahasan ng mga taong pakalat-kalat dahil natatakot ang pulis na gawin ang trabaho nila.